Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, sa loob ng 2 oras, okay, matyaga po kayong makinig. Welcome po sa unang session ng ating Bible Seminar. Umpisahan natin sa panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin muna tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat Panginoon at pinagsama-sama ninyo kami sa lugar na ito para matuto ng inyong mga salita. Panginoon, kami po ay may hina, kulang sa kaalaman, kaya nga dalangin namin, tulungan kami ng Espiritu Santo na buksan ang aming mga puso, maunawaan namin ang mga malalalim na bagay sa Biblia. Samahan niyo rin po ang tagapagsalita, maipahayag lamang ng maliwanag ang mensahe ng Diyos. Mula umpisa hanggang matapos kami sa Biyernes, samahan at gabayan kami ng Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Bago po ako mag-introduction, basahin muna natin ito sa Roma chapter 10, verse 17. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Katulad po ng pagpapakilala sa akin, ako po yung taga Laguna din, taga dito din. Kaya lang, magmula 2004, ako po ay lumipat na. Napunta ako ng Zambales. At doon po ako naligtas. At ngayon, naka-assign naman ako sa Pangasinan, sa Bani, sa mga Ilocano. Kaya masaya po ako na magbahagi sa mga kababayan ko ng salita ng Diyos, lalo na yung patungkol sa kaligtasan. Ito po yung pinakamahalagang paksa sa Biblia na dapat masigurado nating lahat. Sabi dito sa talata, ang pananampalataya nanggagaling saan po? Sa pakikinig, hindi sa pagsasalita. Kaya sa loob ng 5 araw, wala kayong gagawin. Pupulang kayo dyan, pakinggan ninyo, sabi, salita ni Kristo. Nasa Biblia, yung paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Alam ko po, halos lahat tayo relihiyoso. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan para magkaroon ng kaligtasan. Pero, kailangan nating siyasating mabuti kung yung pinaniniwalaan natin, pinananampalatayanan natin, talaga bang madadala tayo sa langit. Sa loob po ng 5 araw, suriin ninyo yung pananampalataya ninyo. Alam niyo po ito? Jigsaw puzzle. Halimbawa, lahat ng puzzle na yan, ibibigay ko sa iyo. Kaya niyo pong buuin? Sino yung may kaya? Sigurado ako, may hirapan kayong lahat. Bakit po? Kasi walang picture. Tama po? Para mabuo yan, kailangan makita muna yung picture. Lahat tayo, relihiyoso. Alam ko, may kanya-kanya na tayong nalalaman sa Biblia. Maraming tao may alam sa creation, sa pasimula. Kwento ni Adan, ni Eva, sa buhay ni Jesus, ng mga alagad. Pero yung buong Biblia ba, alam natin bilang isang larawan? Kaya ninyo sabihin ano yung buong mensahe ng Biblia? Napakahirap. Kaya nga sa loob ng 5 araw, hindi muna tayo mag-aaral ng mga tungkol sa tauhan, tungkol sa kasaysayan, tungkol sa kwento. Tingnan natin ano yung picture ng buong Biblia. Naintindihan po ninyo? Sa katunayan, ang Biblia makapal. Tingnan niyo po yung Biblia ko. Sobrang kapal. Meron na bang nakabasa sa inyo magmula umpisa hanggang katapusan? Paano yung iba? Sa katunayan, kakaunti lang yung nakakabasa ng buong Biblia. Alam niyo po kung bakit? Nakakaantok basahin. Umpisa, okay pa. Pero pagdating mo ng Exodo, mga kalahati, sigurado ako tulog ka na agad. Bakit? Tungkol sa tabernakulo, tungkol sa batas, sa mga pari. Pagdating mo ng Levitico, sa mga handog. Kaya yung mga tao, tumitigil na agad basahin ng Biblia. Pero sa katunayan, kahit makapalang Biblia, 4 na pangunahing paksa yung gusto nitong ituro sa atin. Ang una, ang Diyos ay buhay. Meron na po bang nakakita sa Diyos?
Wala pa. Pero naniniwala kayo sa Diyos. Paano nyo nasabi? Maraming tao sinasabi, hindi ako naniniwala kasi hindi ko nakikita. Ano magpapatunay na talagang mayroong Diyos? Kailangan natin pag-aralan ng Biblia. Naintindihan niyo po? Ang Diyos naglagay napakaraming ebidensya sa Biblia na magpapatunay na siya ay umiiral. Siya ay buhay. Ano ba ang Biblia? Ito po ay history. Kasaysayan natin. Okay po, isinulat ng Diyos dito yung buong kasaysayan natin. Magmula umpisa hanggang katapusan. Kung ang Diyos ay buhay, kung ang Biblia salita ng Diyos, dapat totoo yung mga sinulat niya sa Biblia. Kaya nga pag-aaralan natin yung buong history natin sa Bible seminar na ito. Makikilala natin kung sino ba ang Diyos sa kasaysayan. Kapag nalaman natin ang Diyos ay buhay, ang Biblia ay salita ng Diyos, ang pangalawang paksa sa Biblia, alanganin tayo. Ayon sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Hahatulan, itatapon sa impyerno. Alam na alam po yan ng mga tao. Kaya lang, walang matibay na pagkaunawa tungkol sa kahatulan at impyerno. Alam niyo po, araw-araw gumagawa tayo ng kasalanan. Bakit? Kasi isinilang na tayong mga makasalanan. Sa harapan ng Diyos, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan. Ang mga tao, iniisip nila, kapag gumawa ng kasalanan, magsimba lang para quits na. Gumawa ka ng mabuti, manalangin ka, mapapatawad ang kasalanan. Pero ayon sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya nga tayong mga makasalanan, hindi kayang bayaran ang kasalanan. Kaya sa harapan ng Diyos, pag tumayo tayo, dala yung mga kasalanan, hahatulan, itatapon sa impyerno. Ang mga tao, kanya-kanyang paraan para makapunta sa langit. Yung unang talata na binasa natin, ang kailangan nyo lang po, pananampalataya sa ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Huwag kayong gumawa ng anuman. Ang lahat ng bagay para tayo maligtas ay tinapos na ng Diyos. Ang tawag, Ebanghelyo, nasa Biblia. Kaya kailangan pag-aralan. Ang kaligtasan, tinapos na 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang kailangan na lang ninyo, malaman. Pagkatapos, sampalatayanan. Kapag ang isang tao naniwala, sumampalataya sa Ebanghelyo, siya po maliligtas. Pagkatapos, ang ika-4 na paksa sa Biblia, paano ka dapat mabuhay bilang ligtas, bilang anak ng Diyos. Sa loob po ng 5 araw, malalim nating pag-aaralan yung tungkol sa 4 na paksang yan. Ang unang session ngayon, tungkol sa ating buhay. Tungkol sa Diyos, sa Biblia, at Espiritu. Patunayan natin kung talaga bang mayroong Diyos. Ano ba yung layunin ng ating buhay? Yung Biblia ba? Sa anong mga taon na isulat? Paano ba naisulat ang Biblia? Anong laman ng Biblia? Pagkatapos, yung huli, meron ba talaga tayong Espiritu? Kung mayroon tayong Espiritu, pagkatapos ng kamatayan, hindi pa katapusan. Bakit mayroon tayong Espiritu? Papasok pa lang tayo sa walang hanggan. Bukas, pag-aralan natin yung history, yung nangyari sa nakaraan. Hanap tayo ng mga ebidensya kung talagang totoo ba yung isinulat ng Diyos sa Biblia. Sa 3 session, pag-aralan natin ang bansang Israel. Maraming mga tao, sinasabi nila, kilala ko ang Diyos. Pero kapag tinanong mo, ano yung alam mo tungkol sa Israel? Wala man lang silang idea. Wala man lang masabi. Kung wala kang alam sa Israel, hindi mo pwede sabihin, kilala mo ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Kasi ang Diyos nagpakilala sa bansang Israel. Kaya kailangan nating pag-aralan. Pagkatapos, si Jesus, nung nabubuhay pa, nagbanggit siya, sa katapusan ng panahon, babalik ako. Pero bago ako dumating, may mga palatandaan. Tignan natin sa Miyerkules, kung yung mga binanggit ni Jesus na palatandaan ay nangyayari na ba sa panahon natin. Kapag nakita ninyo, yung mga binanggit ni Jesus na tanda, nagaganap sa panahon natin, ibig sabihin malapit na siyang dumating. Pagkatapos, ano yung mangyayari sa hinaharap? Lahat po, kompleto na sa Biblia. Sa ika-4 na araw, tungkol naman sa ating buhay. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Tungkol sa kasalanan, paghuhukom, at impyerno. Yung panghuli, ito yung layunin ng 5 araw na pag-aaral. Ibahagi sa inyo, ano yung mensahe ng kaligtasan.
Sa Bible seminar na ito, ipapakita ko yung mga talata sa inyo dito po sa screen. Kung yung mga sasabihin ko, wala sa Biblia, huwag niyo po akong paniwalaan. Pero kapag nakikita ninyo, lahat nasa Biblia at tama, kailangan paniwalaan. Naintindihan po ninyo? Ang kailangan lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, bukas yung puso natin. Kailangan open-minded tayo. Maraming tao iniisip, ligtas na sila. Ligtas na kayo. Tingnan niyo po dito sa 2 Korinto. Sabi diyan, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. May mga tao iniisip nila, pagkamatay nila, dediretso sila sa langit. Pero nang sabi ng Biblia, i-check mo muna. Siguraduhin mo. Bakit? May pananampalataya na hindi makakapagdala sa langit. Meron pong ibang Jesus, merong ibang ebanghelyo at ibang espiritu. Kung yung pinaniniwalaan natin, talagang makapagdadala sa atin sa langit, pinakamabuti na po yun. Pero paano kung mali? Wala nang pagkakataon pa. Isang beses lang tayong mabubuhay. Pag nagkamali tayo ng pinaniniwalaan, hahatulan tayo, itatapon sa impyerno. Kaya nga sa session natin ngayon, hanggang Biyernes, i-check ninyo yung pananampalataya ninyo. Naintindihan po? Umpisa natin, tungkol muna sa ating buhay. Kung kayo po ay tatanungin, ano yung dahilan, bakit kayo nabubuhay? O ano yung layunin, bakit ka nabubuhay? Meron pong kayang sumagot? Ano yung layunin ng buhay mo? Alam niyo po, noon, nagtanong-tanong ako sa ilang mga tao. Nagtanong ako sa mga nanay, ano po yung layunin ng buhay ninyo? Alam niyo po yung sagot nila? Para alagaan yung mga anak, para suportahan yung pamilya. Yung mga estudyante naman, ang layunin ng buhay nila, magtapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang trabaho para maganda yung kita. Yung ibang tao, para kumain ng masarap. Kayo po, kung kayo tatanungin, ano yung layunin ng buhay ninyo? Kung hindi natin alam, yung pinakang layunin, naliligaw tayo. Halimbawa, alam niyo po kung ano ito? Honeybee, bubuyog. Magmula kapanganakan hanggang kamatayan, anong ginagawa niya? Kumukuha ng pulot. Tama po. Kahit gaano kalayo yung bulaklak, magpapakapagod yan. Kasi ang layunin ng buhay niyan, mangolekta ng pulot. Ito po. Ano yung layunin niyan? Mga sipsipin yung dugo. Magmula kapanganakan hanggang kamatayan, walang ibang gagawin yan. Maghanap ng masisipsipan ng dugo. At tanong, meron na po ba kayo nakita na lamok na nalilito? Hindi niya alam ano yung layunin ng buhay niya. Kaya, imbis na dugo, kumuha siya ng pulot. Meron po bang ganon? Wala, di ba? Yung bubuyog, may nakakita na naliligaw siya. Ang ginawa niya, kinagat yung tao, sinipsip ng dugo. Alam niyo po, maging mga insekto, alam nila yung layunin ng buhay nila. Kaya lang tayo, paano kaya tayo? Kung hindi natin alam, naliligaw tayo. Naintindihan niyo po? Ngayon, ano ba talaga yung layunin ng buhay? Nung si Jesus ay narito, 2,000 taon na yung nakakaraan, si Jesus po madalas magturo patalinhaga. At ilan sa mga talinhaga ni Jesus tungkol po sa layunin ng ating buhay. Dito sa Mateo chapter 7, tingnan po ninyo. Ibig sabihin ng talinhaga, merong nakatagong aral na dapat nating makuha. Sabi diyan, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Sabi ni Jesus, may matalinong tao. Nagtayo ng bahay sa bato. Matalino nga siya. Tama po? Kahit dumating yung ulan, yung baha, yung hangin, hampasin yung bahay niya, hindi bumagsak. Ituloy natin sa 26. Ito naman, kabaligtaran. Sabi ni Jesus, mayroong isang taong hangal
Nagtayo din ng bahay. Kaya lang, saan po? Sa buhanginan. Kapares yung nangyari. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin, hinampas yung bahay na iyon, at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Ngayon, anong gustong sabihin sa atin ni Jesus tungkol sa talinghaga na yan? Ay, may dalawang tao, nagtayo ng bahay. Kung tayo po magtatayo ng bahay, ano yung unang-unang dapat patibayin? Yung pundasyon. Tama po. Kahit gaano kaganda yung bahay mo, kung hindi matibay yung pundasyon mo, babagsak yan. Ngayon, anong gustong sabihin ni Jesus sa atin? Yung bahay, yan po yung buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring yung iba, yung mga adult na, naitayo na nila yung buhay nila. Stable na sila. Yung mga estudyante, unti-unti, tinatayo yung buhay. Pero kahit maganda na yung buhay natin, hindi po yan mahalaga kung naitayo natin sa buhanginan. Ano ba yung buhanginan? Ito pong sanlibutan. Maraming tao, yung buong buhay nila, yung focus nila, nandito lang sa mga bagay sa sanlibutan. Paano kikita ng pera, paano magkakaroon ng bahay, kotse. Yung buhay nila inuubos saan? Para makakuha ng maraming bagay sa sanlibutan. Ano yung baha, hangin, ulan? Yan po yung mga problema. Pag dumating na yung problema, pagsubok o kaya kamatayan, yung buhay natin babagsak kung sa buhanginan, kung sa sanlibutan. Sa Biblia, ang bato, yan po ay si Hesus Kristo. Siya yung batong panulukan. Siya yung matibay na bato. Ang gustong sabihin ni Jesus, itayo mo yung buhay mo sa akin, kay Hesus Kristo. Bakit? Kahit dumating ang maraming problema, kahirapan, pagdurusa o kahit kamatayan, kung ikaw nagkaroon ng kaligtasan, hindi ka babagsak. Mananatiling nakatayo doon sa langit, makakasama mo si Jesus magpakailanman. Revelation chapter 20. Sabi doon, sino mang hindi natagpo ang nakasulat, yung pangalan sa aklat ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. Itinapon. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Sa madaling salita, ang layunin ng buhay natin, ihanda yung kabilang buhay. Magkaroon ng kaligtasan para saan hindi mapahamak sa impyerno. Nakuha po ninyo? Sa Lucas chapter 12, patuloy na nangangaral si Jesus. Sa 16 at 17, basahin po natin. 1, 2, 3. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Okay po. Sabi ni Jesus, ang lupain ng taong mayaman, namunga ng sagana. Merong taong mayaman. Hindi binanggit kung paano siya yumaman. Maaaring nagsikap, nagnegosyo, umasenso, yumaman. Maswerte pa. Bakit? Yung lupain niya, namunga pa ng sagana. Mayaman na siya, nadagdagan pa yung kayamanan niya. Maaaring sila din yung mga mayaman sa labas. Maaaring kayo din ito. Nagsikap, nagnegosyo, umasenso, yumaman. Pagkatapos, yung negosyo, kumikita pa. Nadadagdagan yung kayamanan. Ngayon, nagkaroon siya ng problema, yung kasunod. Iniisip niya, sabi dito kanina, anong gagawin ko? Wala na siyang mapaglagyan. Ngayon, ito yung naisip niya. Ito ang aking gagawin. Ano daw? Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Mautak po siya. Wala na siyang mapaglagyan ng kayamanan niya. Ang ginawa niya, yung mga bodega niya, kamalig, giniba. Tapos nagtayo ng malaki. Anong ginagawa ng mayaman ngayon? Problema nila yung pera. Saan nilalagay? Anong ginagawa? Sa malalaking kamalig. BDO, BPI, yung iba, daming account sa bangko. Sigurista. Pagkatapos, tingnan niyo po yung sinabi niya sa sarili niya. Marami na siyang pera. Marami ng kayamanan. Mag-enjoy na lang siya. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Ang swerte po niya. Bakit? Yung kayamanan niya para sa maraming taon. Naiingit ako sa kanya.
Wala po akong ipon. Bukas, kung hindi magtatrabaho, gutom. Kayo po may ipon na? Yung sapat pang maraming taon? Kung titignan natin siya, parang pinagpala siya. Matagumpay, mag-enjoy na lang siya. Hindi na siya magtatrabaho pang maraming taon. Samantalang napakaraming mga tao, isang kahig, isang tuka. Kayod marino. Sabi niya, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Anong ginagawa ng mayaman ngayon? Ng mga maraming pera? Nagpapahinga. Sa iba't ibang hotel. Pagkatapos kumakain, masasarap sa iba't ibang restaurant. Umiinom ng masasarap, nagsasaya, nagta-travel, nagsha-shopping, Lazada, Shopee. Nag-online shopping ba kayo? Kung marami akong pera, magsasaya din ako. Kaya kapag tinitignan ko siya, nakakaingit naman to, pinagpala ang tao na ito. Kaya lang, iba yung pagtingin natin at iba yung pagtingin ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ano yung tingin ng Diyos sa kanya? Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Nakakapagtaka po yan. Sa paningin natin, mukhang matagumpay yung tao. Pero sa paningin ng Diyos, hangal. Bakit hangal? Sabi diyan, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Ngayong gabi, mamamatay ka na. Pag namatay siya, yung naipon niya, madadala po niya? Hindi, iiwanan niya. Sinong makikinabang? Ay, yung mga may iwan. Maswerte rin, yung may iwan. Alam niyo po bakit hangal? Dito sa lupa, sa sanlibutan, matagumpay siya. Naghanda siya ng maraming bagay para sa maraming taon. Ang problema, hindi niya alam, mamamatay na siya. Kayo po, alam ninyo yung araw ng kamatayan ninyo? Hindi natin alam. Iniisip natin, siguro mga 50 years pa. Kaya kailangan mag-ipon ako. Mag-ipon ng maraming pera para sa future. Hindi kami mahirapan. Pero ano sinasabi ng Biblia? Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Ito po, naghanda siya ng maraming bagay para lang dito sa lupa. Ang problema, yung kabilang buhay, hindi man lang niya pinaghandaan. Alam niyo po, kahit tayo magmay-ari ng lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan, kung hindi ka nagkaroon ng kaligtasan, hahatulan tayo, itatapon sa impyerno. Yung kayamanan, hindi tayo madadala sa langit. Anong dapat nating paghandaan? Yung kabilang buhay. Kailangan masigurado mo, ligtas ka, ayon sa Biblia. Nakuha niyo po, kahit mahirap ka, kahit walang makain, kahit maraming problema, kung nagkaroon ka ng kaligtasan, ikaw po ang matalinong tao sa harapan ng Diyos, hindi hangal. Gayon nga nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Mag-ipon tayo ng kayamanan, huwag dito sa lupa. Kailangan doon sa langit. Ang kayamanan sa lupa, isang araw, susunugin ng Diyos. Wawasakin po itong daigdig, ayon sa propesiya sa Biblia. Kaya huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Unang-una, kailangan masigurado, ligtas ba talaga ako? Sa langit ba talaga ako pupunta? Yan yung pinakamahalagang bagay na dapat nating masigurado. Bakit? Ang kamatayan, biglang dumarating sa atin. Pag meron po kayong nakitang ganyang picture, ano yung naisip nyo? May namatay. Pag nagpalit ng profile, comment agad, condolence. Sino namatay? Pakibasa ko ito. 1, 2, 3. At yamang itinakda sa mga tao, ang mamatay na minsan. Yan po yung problema natin. Lahat tayo alam natin, mamamatay isang araw. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung saan, paano. Ang sigurado, mamamatay isang araw. Ang lapit lang po sa atin ang kamatayan. Biglaan, may makikita ka ganyang picture. Alam niyo po, last 2 weeks lang, nag-sermon po ako sa 2 namatay na member. Una, bata, 9 years old. Nasagasaan. Pagkatapos, yung isa, senior na, may cancer. Habang nagsisermon ako, doon sa Lamay, naisip ko talaga, isang araw, ako rin yung nandito.
Kaya lang hindi ko alam kung kailan. Ang problema, pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Mayroon pong paghuhukom. Bakit tayo pupunta sa korte kung may kasalanan? Bakit ka tatayo sa hukuman ng Diyos? Ang dami nating kasalanan dito sa lupa. Magmula pagsilang hanggang ngayon, nakagawa na tayo ng maraming kasalanan. Kung bukas, buhay pa tayo, patuloy tayong magkakasala. Tama po ba? Lahat ng kasalanan na ito, hahatulan sa hukuman ng Diyos. Meron po akong paboritong kanta. Pag kinakanta ko to, sinasaway ako ng iba. Paborito nyo ba yan? Ayaw nyo? Bakit? Ang ganda eh. Nakakalungkot naman. Saan ba kinakanta yun? So patay. Ayaw nyo? Alam nyo po, hindi natin iniisip ang kamatayan. Inisip nyo ba, mamamatay kayo? Imposible. Bakit? Ayaw nating mamatay. Yung mga kabataan, maaaring iniisip nila, tatanda pa sila. Yung matatanda, kahit matanda na, ayaw pa mamatay. Pero ang sigurado, ayon sa Biblia, lahat tayo mamamatay. Kaya bago tayo mamatay, kailangan maihanda natin yung kabilang buhay para hindi tayo hatulan ng Diyos. Sa Mateo chapter 16, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Yan po yung nagsasabi. Anong pakinabang kung yumaman ka? Kung makamtan mo yung buong sanlibutan, pero pupunta ka sa impyerno. Walang pakinabang. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Basahin po natin. 1, 2, 3. Ayon sa Ecclesiastes, lahat ng bagay may panahon. Tingnan niyo po, panahon upang isilang. At panahon upang mamatay. Mula pagsilang hanggang kamatayan, yung panahon na ito, ibinibigay din sa atin para paghandaan ang kabilang buhay. Pagkatapos ng kamatayan, wala nang panahon pa para magkaroon ng kaligtasan. Kaya hanggang may pagkakataon, sunggaban ninyo. Naintindihan po ninyo? Siguraduhin ninyo, makakapunta kayo sa langit. Meron pong isang napakasikat na doktor, si Dr. Raymond Moody. Ay, isa rin siyang author ng aklat. Yun po yung aklat niya, Life After Life. Yan po, super bestseller. Nasa 13 million copy yung nabenta. Napakarami. Alam niyo po, yung aklat niya, bakit mabenta? Yung laman kasi, ano yung mangyayari sa kabilang buhay? Isinulat niya. Ang nakakapagtaka, paano nalaman ni Moody yung mangyayari sa kabilang buhay? Ganito po yung ginawa niya. Okay, meron pong tinatawag na NDE. Okay, Near-Death Experience. Meron mga tao na matay. Ilang minuto, oras, o kaya araw. Pero sinuwerte sila, nakabalik sila sa buhay. Nagising uli. Nung panahon na sila ay patay, meron silang naranasan sa kabilang buhay. Okay? Napakaraming tao na po yung nakaranas ng NDE. Si Dr. Raymond Moody, siya po, nag-interview ng nasa 150 ng mga taong nakaranas ng mamatay. In-interview niya, nung namatay ka, ano yung naranasan mo? 150. Yung in-interview niya, hindi po magkakakilala. Hindi nag-usap-usap. Magkakaiba ng pinaniniwalaan. Ngayon, nung kolektahin niya lahat ng mga testimony, nagulat siya. Bakit pare-pareho? Tignan po ninyo. Ito yung mga testimony nila. Nang sila po ay namatay, bigla po silang lumabas sa patay na katawan. Habang nasa taas, nakikita nila yung katawan. Kilala nila, katawan ko yun. Patay na ako. Pero wala na silang pakialam.
Pagkatapos niyan, bigla silang tumawid sa tunnel ng liwanag. Biglaan, nakatayo na sila sa harapan ng nilalang ng liwanag. Bakit sila nakatayo doon sa harapan ng nilalang ng liwanag? Sino ba yung liwanag? Ang Diyos ay liwanag. Nakatayo siya sa harapan ng Diyos. Habang nakatayo, biglaan, naalala po niya yung buong buhay niya dito sa lupa. Lalong-lalo na yung mga kasalanan. Bakit kaya niya naalala yung mga kasalanan? Nakatayo na siya sa hukuman ng Diyos. Yung mga testimony ng mga taong nakaranas ng NDE, tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos, paghuhukom. Naintindihan po ninyo? Meron ditong isang bulag. Okay. Yung nasa gitna, sa taas, siya si Vicky Noratok. Bulag po siya mula nang siya ipanganak. Pero isang beses, nakita niya yung itsura niya, yung sarili niya. Alam niyo po kung kailan? Nung siya'y namatay. Nakaranas siya ng aksidente, namatay. Lumabas yung espiritu. Ngayon nagulat siya. Bakit nakakakita na ako? Pagkatapos may nakita siyang babae na nire-revive ng mga doktor. Hindi niya po alam yung itsura niya kasi bulag siya. Pero nakilala niya. Sabi niya, yung buhok, parang buhok ko yun. Tapos yung wedding ring niya, nakilala rin niya. Tapos naisip niya, patay na pala ako. Tignan niyo po ito. Ito ang kwento ni Vicky Norato, isang bulag since birth at nagpatotoo na una niya nga naranasang makakita noong araw na namatay siya. Sa tanang buhay ko, hindi kailanman ako nakakita. Walang liwanag, walang anino, walang kulay, walang-wala talaga. May mga taong nagtatanong sa akin kung itim ba ang nakikita ko. Pero talagang wala akong nakikita. Ang meron lang ako ay panlasa, pandama, pangamoy, at pandinig. Wala pa akong nakikitang kahit anuman. Noong ako ay 20 taong gulang, nadamay ako sa isang car accident dahil sa isang lasing na driver. Ang sumunod kong naranasan ay talagang kakaiba. Nasa ospital na ako at ako ay nakalutang at pinagmamasdan ko ang mga doktor at nurse na may nire-revive na isang babae. Natakot ako kasi yun yung unang pagkakataon na nakakita ako. Sobrang takot at pagkabigla nung tinignan kong mabuti yung babae na pilit na nire-revive ng doktor, nakita ko yung wedding ring sa kamay niya. Nakita ko ang buhok niya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ito ba ang katawan ko? Patay na ba ako? Ano kaya ito? Narinig ko sa pag-uusap nila, hindi na natin siya kayang isalba. Talagang ginagawa nilang lahat ang makakaya nila sa babaeng pasyente at alam kong katawan ko iyon. Alam kong ako yun at talagang nakahiwalay ako sa katawan ko at nakalutang ako. At bigla, tumagos ako sa bubong at napakaganda ng pakiramdam na parang nakalutang ako sa alapaap. Bigla akong narinig ang isang ugong ng simoy ng hangin at nakita ko ang isang bagay na napakaliwanag. Ngayon ko lang narinig ang tunog na iyon at ngayon lang ako nakakita ng liwanag na gaya nun. Sa tuwing isinasalaysay ko ito, naiiyak ako at gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung naranasan ko. Yung tunog, yung liwanag, at yung pakiramdam na nakalutang ka sa alapaap. Ngunit biglang may naramdaman akong sakit at parang bumalik ako ulit sa katawan ko. Hinang-hina. Subalit alam ko nakabalik ako.
Nalaman ko na lang sa doktor na 4 na minuto na pala akong patay. Subalit nagawa nilang i-revive ako. Ito yung kwento ng aking near-death experience. Naintindihan niyo po? Nakaranas siya ng kamatayan at may naranasan sa kabilang buhay. Sa katunayan, napakaraming tao na yung nakaranas niyan. At pagkamatay natin, kaparehas na karanasan yung mararanasan natin. Pakibasa po ito, Job 19:26, 1, 2, 3. At pagkatapos, masira ng ganito ang aking balat. Ibig sabihin, pagkamatay ng katawan natin. Ano daw? Makikita ko ang Diyos sa aking laman. Pagkamatay natin, hihiwalay yung espiritu sa patay na katawan. Pagkatapos, tatayo sa harapan ng Diyos. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Okay, napakaraming talata sa Biblia, paulit-ulit ang sinasabi, pagkamatay natin, tatayo tayo sa Diyos. Tatayo na sa hukuman ng Diyos. Pero anong tinuturo ng mga ibang simbahan? Pagkamatay natin, nasaan pa? Nasa purgatorio. Kahit isang salita sa Biblia, wala pong purgatorio. Okay po? Dediretso tayo sa hukuman ng Diyos. Alam niyo po, napakabilis lang ng buhay. Magmula pagsilang hanggang pagtanda. Tingnan niyo po itong picture na ito. Nang makita ko yung picture na yan, ang naisip ko agad, ang bilis ng buhay. Maaaring si Lola, ay hawak niya yung apo niya. Habang tinitignan niya yung apo niya, ang iniisip niya, oh, noon, ganito rin ako, sanggol. Pero ngayon, kulubot na, puti na yung buhok ko, mahina na. Ang bilis ng buhay. Yung matatanda, ano yung sinasabi nila? Pag nagkikwentuhan sila, parang kahapon lang. Ang bilis ng araw, ang bilis ng buhay. Sa katunayan, sobrang bilis lumipas ng mga araw. Yung bata naman, kung titignan ninyo, 50, 60 taon, magiging magkamukha na agad sila. Yung dalawa na yan. Makikita natin sa picture na yan kung gaano kabilis lumipas ang araw. Merong nagmamahalan. Merong lalaki at saka babae. Nagmamahalan sila. Ang sweet nila. Naingit kayo? Hindi. Nakaingit naman ang sweet. Sabi ng lalaki, honey, pakasal na tayo. Sabi ng babae, bata pa ako eh. Pero sige. Nagpakasal agad. Tapos sabi ng lalaki, kasal na tayo. Ngayon, bumuo na tayo ng pamilya. Magkaroon tayo ng mga anak. Ilan ba anak gusto mo? Sabi ng babae, ang hirap ng buhay. Wala kang trabaho. Sapat na yung 6. 6 daw. Ano ba yan? Pag lumaki ng konti yung mga anak niya, ganyan na sila. Matanda na, mahina na. Yung maganda, gwapong muka, mapapalitan na. Tatanda ng tatanda. Mabilis tumanda. Ako po, naisip ko noon, parang elementary pa lang. Pero ngayon, may edad na rin. Sa Biblia, nakalagay kung ilang taon ang ating mga buhay. Ito po average. Tingnan po ninyo, awit 90 sa 10. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami, 80 taon. Yung buhay daw natin, average 70 o kaya 80. Ito po average. Meron lumalampas pa. Merong hindi umaabot naman. Kung malakas ka hanggang 80. Kaya lang, sabi diyan, ngunit ang mga ito, yung may guhit, ay hirap at kaguluhan. Yung 70 hanggang 80 years, punong-puno ng hirap at kaguluhan. Puno ng hirap. Pagsilang ng mga bata, pinapaiyak agad. Tama po, pinapalo sa puwet, papaiyakin. Wala namang kasalanan, bakit kaya paluin? Pag lumaki na, anong gagawin? Mag-aaral. Elementary, high school, college. Pagka-graduate, pahinga na ba?
Hindi pa. Mag-uumpisa na maghanap ng trabaho. Pag nagkatrabaho, susuportahan naman yung pamilya. Pag lumipas pa ang mga taon, bubuo na siya ng sariling pamilya. Pero titigil na ba siya magtrabaho? Tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Para suportahan yung binuo niyang pamilya. Alam niyo po, yung dalawang yan, nakausap ko po. Una ito si tatay, taga Subic yan. Sabi ko sa kanya, tatay, bakit nagwawalis ka pa rin sa daan? Swiper siya, yun yung trabaho niya. Ilang taon na po ba kayo? 73 na. Ang tanda na. Bakit nagtatrabaho pa kayo? Kung hindi ako magtatrabaho, wala kaming kakainin. Yung nanay naman, nagsasaka. Nag-uuling din po yan. Tinatanong ko sila, bakit kayo nagpapakapagod pa? Kailangan kumita para may makain. Ganito po kahirap yung buhay. Ang dami sa daan, makikita ninyo? Mahina na, matanda na, pero kumakayod pa. Hindi lang yun, sabi sa talata, ang buhay natin, hindi lang puno ng hirap, puno pa ng kaguluhan. Minsan, sa pamilya may nag-aaway, naghihiwalay yung mag-asawa, may namamatay. Yung puso natin, punong-puno ng maraming hirap at kaguluhan. Kaya lang may problema. Yung maiksing buhay, 70 hanggang 80 taon na puno ng hirap, puno ng kaguluhan, kung hindi ka pa magkakaroon ng kaligtasan, mas maghihirap pa doon sa walang hanggang impyerno. Yung buhay po dito sa lupa, hindi mahalaga. Kailangan nating paghandaan yung kabilang buhay. Sa Lucas 16, nandun po yung kwento ng mayaman at ni Lazaro. Yung mayaman nag-enjoy sa kanyang buhay. Ang sasarap ng kinakain. Si Lazaro, pulubi, puno ng sugat. Namumulot lang ng pagkain. Pero nung namatay sila, yung mayaman naghihirap sa impyerno. Si Lazaro nasa kandungan ni Abraham. Ibig sabihin, yung buhay dito sa lupa, hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman, mahirap, pulubi. Ang mahalaga kung naligtas ka o hindi. Kung ikaw totoong nagkaroon ng kaligtasan, na sigurado ayon sa sinasabi ng Biblia. Napakaiksi lang ng buhay natin. Sabi ni David, Panginoon, ano ba ang tao upang siya iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya iyong isipin? Alam ni David, Panginoon, ang iksi lang ng buhay ko, puno ng hirap, kaguluhan. Pero bakit iniisip mo ako? Bakit mo ako kinikilala? Alam niyo po, ganyan ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos, maiksi lang yung buhay. Ang daming problema. Pero ang Diyos lagi nakatingin. Nag-aalala siya. Na hindi ka maligtas. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Bakit kaya sa Diyos, napakahalaga natin? Dahil meron tayong espiritu, ng kalarawan ng Diyos. Ang Diyos po, ang gusto niya, makasama kayo sa langit. Kaya lang, napakaraming tao, walang pakialam sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa araw, sinulat ni David sa verse 2, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Lahat ay puro walang kabuluhan. Ano ibig sabihin? Sabi ni Solomon, walang kabuluhan yung buhay natin. Nang mabasa ko po yan, parang naaasar ako kay Solomon. Yabang naman ito. Hindi man niya ako kilala. Paano kung kayo sabihan niya, wala kang kabuluhan? Pwede kayo sumagot. Mayaman ako, may bahay ako, may kotse, baka ikaw. Pero bago tayo sumagot kay Solomon ng kahit na anuman, dapat makilala muna natin kung sino siya. Bakit niya ba sinulat yan? Si Solomon, pinakasikat na naging hari sa Israel. Bakit siya sikat? Meron siyang napakalaking karunungan natanggap mula sa Diyos. Kaya nga yung mga hari, mga reyna, pinupuntahan pa siya para lang makinig sa karunungan ni Solomon. Ibig sabihin, sikat siya, famous. Ano pa? Hari. Makapangyarihan siya. Mayaman din siya. Nung panahon niya, Golden Kingdom. Yung silver pilak, parang bato lang. Hindi pinapansin. Ano pa?
Libo-libo yung kayamanan niya. Yung mga lingkod niya, libo-libo rin. Mga hayop niya, daan-daang libo. Ganun siya kayaman. Matalino, may kapangyarihan, mayaman. Meron din siyang kaligayahan. Ilan po yung asawa niya? Alam ninyo? Isa? Tama, 1,000. Ang dami. May kaligayahan. Meron ba sa inyo may asawa? 2? Secret lang. Walang aamin. Siya po, 1,000. Yung asawa niya, nakita niya ngayon. Kailan niya uli makikita? After 3 years na. Araw-araw, iba-iba ang asawa. Napakaligaya. Pero sabi niya, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang buhay ko. Kasi, nung siya po'y namatay, wala siyang nadala kahit na anuman. Nakuha po ninyo? Wala namang kabuluhan yung buhay natin dito. Kailangan, yung buhay dito sa lupa, may handa natin yung kabilang buhay. Bakit? Sabi diyan, kayo nga isang singaw. Sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yung singaw, nagsaing ka, di ba may singaw? Matagal po ba yun? Isang oras ba siya nandun? Saglit lang. Ilang segundo lang, wala na. Tayo daw isang singaw. Pag silang, ilang panahon lang, naglalaho na, namamatay. Kaya lang, ang problema, eto, pagkamatay nating lahat, isa sa pintuan na yan, papasok tayo. Alam ko po, lahat tayo, saan ninyo gustong pumasok? Langit. Lahat ng tao gustong makapasok doon, sa langit. Meron ba sa inyo gustong pumasok sa impyerno? Wala, di ba? Lahat nga sa patay, ano sinasabi? Nasa langit na siya. Kapiling na siya ni Lord. Meron mang nagsabi sa patay, nasa impyerno na yan. May ganun ba? Wala, di ba? Lahat ng tao gusto kasi doon sa langit. Ang problema, sigurado ka ba? Sa langit ka pupunta? Gusto natin, oo. Mahalaga yun. Pero ang tanong, paano ba pumasok dyan? May tao nagsabi, Pastor, sa langit ako pupunta. Bakit? Tinanggap ko na si Jesus. Nanalangin ako. Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Nung nag-amen, saved na ako. Saved na ba siya? Papasok na siya sa langit? Hindi po. Pagkamatay natin, tatayo tayo sa hukuman. Kung may kasalanan, hahatulan. Pagtayo natin, hindi po tatanungin ng Diyos, o ikaw, tinanggap mo ba ako? Nung nabubuhay ka? Hindi po niya tatanungin yon. Ang hahatulan ng Diyos, yung kasalanan. Kung may kasalanan, kahit isa, sa impyerno. Pastor, pupunta po ako sa langit, palagi ako nagsisimba. Kahit sa simbahan ka tumira, hindi ka po makakapunta sa langit. Hindi po paraan para makapunta sa langit ang pagsisimba. Paggawa ng mabuti, pagbabasa ng Biblia, hindi yun paraan. Merong inihandang paraan ng Diyos para tayo makapunta sa langit. Tinapos na niya, nasa Biblia. Ipapangaral ko po sa inyo yung paraan ng kaligtasan hanggang sa huling araw natin sa Biyernes. Ang layunin po ng ating buhay, paghandaan yung kamatayan. Naintindihan po ninyo? Kailangan, bago tayo dumating sa kamatayan, sigurado kayo, makakapunta kayo sa langit. Pag-aralan natin ang tungkol sa Diyos. Ang tanong, mayroon ba talagang Diyos? Lahat kayo, naniniwala sa Diyos. Pero anong katibayan? Sabi dito, ang Diyos po ay espiritu. Sa Lucas, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto. Ibig sabihin, ang Diyos po, invisible, hindi nakikita. Ngayon, paano tayo maniniwala? Hindi pala nakikita ang Diyos. Dahil po, invisible ang Diyos, may mga tao ayaw talagang maniwala. Minsan, pilosopo sila, ipakita mo yung Diyos mo, tsaka ako maniniwala sa'yo. Gusto niyo pong makita ang Diyos? Isa lang yung paraan. Papatayin ko na kayo ngayon. Tatayo na kayo doon sa harapan ng Diyos. Okay? Kahit hindi nakikita ang Diyos, meron pong paraan para siya makita. Halimbawa, dito sa mundo, okay, yung mga bagay na nakikita natin,
napakakunti lang, 22% lang. Yung mga invisible, 78%. Yung hangin ba, nakikita natin? Pero may hangin. Meron bang hangin? Merong hangin. Kahit hindi nakikita, dahil buhay tayo, alam nating may hangin. Maraming bagay yung hindi nakikita. Yung signal, yung gravity, yung tunog hindi nakikita. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Yung nagsasabing walang Diyos, sa mata ng Diyos, hangal siya. Bakit? Napakaraming paraan para malaman nating may Diyos. Maraming tao naman, inaangkin, kilala ko ang Diyos. Halimbawa, bibigyan kayo ng isang buong papel. Ngayon, isulat mo nga anong pagkakaalam mo sa Diyos. Mapupuno ba ninyo yung papel? Ang Diyos ay, ano? Wala. Ang Diyos ay mabuti, God is good, God is love, ano pa? Hindi natin kayang punuin. Konti lang yung pagkakaalam natin sa Diyos. Kilala niyo siya? Lahat kayo, kilala siya. Tama po? Sino siya? Si? Manny Pacquiao? Anong trabaho niya? Boksingero? Senator? Kilala niyo nga siya. Ano pong sukat ng baywang niya? Pagtulog siya, naghihilik ba siya o tahimik? Pagkagising niya, anong gusto niya? Kape, gatas, tubig? Hindi niyo alam? Pero kilala niyo siya. Kilala sa pangalan. Sa katunayan, konti lang yung alam natin sa kanya. Pero maraming tao, inaangkin, kilala ko yan. Ganon din po sa Diyos. Ang daming tao nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Yung konting pagkakaalam sa Diyos, inaangkin na natin. Pero ngayon, paano ba talagang malaman na talagang ang Diyos ay umiiral para makilala natin siya? Mayroon pong paraan. Dalawa. Okay? Una, yung dilaw sa panloob natin. Pagkatapos, meron din sa labas, sa outside. Unahin natin yung sa loob. Ito po, mga nagpapatunay na mayroong Diyos. Una, yung religious heart. Lahat ng mga tao naghahanap sa Diyos. Meron po bang tao sa inyo? Meron ba sa inyo hindi pa nakakapanalangin? Ni minsan sa buong buhay niya? Lahat tayo nanalangin na. Tama po? Halimbawa, mararanasan niyo ito. Halimbawa kayo ito. Mga munti kang mamatay. Halimbawa, ikaw yan. Halimbawa, ikaw yung munti kang maaksidente, pero hindi ka namatay. Ano kaya biglaan mong masasabi? Oh, sayang, di pa ako namatay. Ganun ba? Hindi, magpapasalamat ka. Salamat po, Panginoon. Di ba? Niligtas mo ako. Yung ganitong puso, nasa atin ang lahat. Yung biglaang tumatawag sa Diyos. Okay po? Bakit kaya biglaan tayong tumatawag sa Diyos kapag may ganong sitwasyon? Kasi mayroong Diyos. Nakuha po ninyo? Halimbawa may isa kang anak, nasagasaan, duguan, dinala mo ngayon sa ospital. Sabi ng doktor sa'yo, maghintay ka dyan. Titignan namin yung anak mo, papagalingin namin. Habang naghihintay ka doon sa labas, ano kayang gagawin mo? Sigurado ako, mananalangin ka. Tama po? Yung ganitong uri ng puso, nagpapatunay na mayroong Diyos. Kasi lahat tayo, sa panahon ng pangailangan,
tatawag sa Diyos. Okay. Pangalawa, yung budhi o yung konsensya. Nakasulat sa kanilang mga puso na rito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi. Okay. Lahat ng tao may konsensya. Pag silang hanggang kamatayan, daladalahin natin yan. Hindi po yan mananakaw. Ngayon, anong trabaho ng konsensya? Yung trabaho ng konsensya, yun din po yung ginagawa ng Diyos. Ano ba ang ginagawa ng Diyos? Pinaghihiwalay niya yung kasalanan, hindi. Yung tama, yung mali. Liwanag, dilim. Anong ginagawa ng konsensya? Pag gumagawa tayo ng kasalanan, sinasabi ng konsensya, binabagabag tayo. Kasalanan yan, huwag mong gawin yan. Yung konsensya, nagpapatunay na mayroong Diyos. Dako tayo sa panglabas naman. Okay. Sa Genesis chapter 1, yung pinakaunang talata sa Biblia, kay sa Tagalog, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa pinakaunang talata pa lang ng Biblia, nagpapakilala ang Diyos, ako'y creator. Ako ang tagapaglikha. Kung ang Diyos ang tagapaglikha, tignan natin yung mga nilikha ng Diyos. Kasi sila yung magpapatunay na may Diyos. Halimbawa, ako yung gumawa nito. Yung mga bagay tungkol dito, sa laptop na ito, kaya kong sabihin sa inyo. Lahat ng sikreto, masasabi ko, kasi ako ang gumawa. Naintindihan po ninyo? Kung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, alam din ng Diyos lahat ng sikreto. Magmula sa kalawakan hanggang dito sa lupa, hanggang sa atin. Kaya sa Roma chapter 1, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yung mga bagay na dapat, yung mga bagay, para malaman natin may Diyos, nakikita, hayag sa atin. Ano yun? Yung mga nilikha niya. Yung mga nilikha niya, sabi yung dilaw sa gitna, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Para saan? Para sabi dyan, upang wala silang may dadahilan. Tignan mo yung mga ginawa ko. Hindi ka pwedeng magdahilang walang Diyos. Nakuha po ninyo? Kaya sa Job chapter 12, nag-uutos ang Diyos, tanungin mo lahat sila. Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop, tuturuan ka nila, ang mga ibon sa ipapawid, at kanilang sasabihin sa iyo, ang mga halaman sa lupa, tuturuan ka nila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito, sabi dyan, na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. Sabi ng Diyos, gusto mo akong makilala? Tanungin mo lang yung hayop, yung ibon, halaman, yung isda. Sasabihin nila, kamay ko ang gumawa sa kanila. Anong ibig sabihin? Pag may nakasalubong kang aso, tanungin niyo po, sino gumawa sa'yo? Ganon ba? Pag sumagot yun, anong gagawin mo? Oh, tatakbo na sigurado. Tanungin mo. Hindi po tanungin. Pag-aralan mo sila. Bakit? Malalaman mo, may Diyos na gumawa sa kanila. Hindi sila nagkataon lang. Halimbawa, ito pangkaraniwan, lalo dun sa amin, sa Pangasinan, bukid po doon at saka dagat. Okay? Sa inyo, normal na lang yan. Pati sa amin, pag nakakita ako niyan, normal lang yan. Pero isipin ninyo, magmula sa napakaliit na buto, kapag tinanim mo, tumutubo, nagbubunga ng marami. Kaya po ba natin gumawa ng buto? Gawa kayo ng buto, itatanim ko. Tutubo ba? Bakit yan tumutubo? Ginawa po yan ng Diyos. Naintindihan po? Nung pandemic, nauso ba dito yung halaman? Lalo doon sa amin. Pag nag-i-invite kami sa tuwing Bible seminar, lahat ng bahay may garden. Ito nga, nung pagpasok ko kanina, nakita ko, gaganda ng bulaklak. Halaman. Yung mga nanay, gandang-ganda sila sa mga halaman. Sa katunayan, pag tinignan natin, lalo yung mga tatay, simple lang naman. Bakit kaya yung mga nanay, gandang-ganda sa halaman na yan? Sa katunayan, nagagandahan kayo sa ginawa ng Diyos. Pero yung mga tatay, kapag nakita yan, anong gagawin nila? Sisipain pa nila yan. Ano ba yan? Tanim ka ng tanim. Malamok na.
Pero sa katunayan, napakarami pang mas magagandang halaman, mga bulaklak. May disenyo pa. Ano pong itsura nun? Unggoy. Mukhang unggoy. Bakit? Monkey flower. Tingnan niyo po parang bungo, skull flower. Ito, mga orchids. Yan po ba nagkataon lang? Hindi po yan nagkataon lang. Idinisenyo yan ng Diyos na ganyan. Nakuha po ninyo? Hindi natin kaya gumawa niyan. Sinong gagawa? Yung Diyos na creator. Tanungin mo yung mga isda. Magmula sa pinakang maliit hanggang sa pinakang malalaki, kanya-kanya sila ng katangian. Ano pong nangingitlog? Babae, lalaki? Ha? Lalaki? Babae ang nangingitlog sa mga isda. Tama po. Pero alam niyo po ba? Alam niyo ito, sa taas, seahorse, lalaki yung nangingitlog. O kakaiba. Nag-iisa lalaki. Yung pating, napakabilis sa tubig. Noon po, kapag may mga swimming competition, nung bata pa ako, ang suot nila, two-piece o kaya one-piece. Pero ngayon, meron pa bang nagsusuot ng two-piece? Wala na, full body na, hanggang ulo meron. Alam niyo po kung bakit? Yung suot nila na yun, gawa po sa balat ng pating. Pag nasa tubig, ang bilis. Ito po, electric eel. Yung may kuryente na isda. Yung kadalasan, yung kuryente natin, pag sinaksak mo yung electric fan, ilang volts? 220 lang. Tama po, 220 na yun, gagana na. Pag hinawakan mo yung 220 volts, ano mangyayari sa'yo? Ground lang? Patay ka agad. Tama po, makuryente ka, mamatay ka. 220 pa lang yun. Ito pong electric eel, alam niyo po kung ilang voltahe kaya niyang ilabas? 650 hanggang 800. Oh, napakalakas. Nagulat po yung mga scientists, bakit ang lakas ng voltahe nito? Pinag-aralan po nila yung katawan. Nagulat po sila. Banda doon, sa may tiyan, parang ganito. Parang may generator sa loob. Nakataon lang po ba na may generator siya sa loob ng katawan niya? Hindi po. Sa umpisa pa lang, nilikha na siya ng Diyos na ganyan. Para saan? Mahina sila. Para maprotektahan nila yung sarili nila, binigyan sila ng Diyos ng panlaban. Meron po akong nakita, hindi ito pamilyar. Sa ibang bansa meron, frogfish. Alam niyo po ba yan? Hindi yan lumalangoy. Naglalakad lang yan, napakabagal. Sobrang bagal. Ngayon, paano siya mabubuhay? Kasi kung mabagal siya, hindi siya makakahuli ng pagkain. Tama po. Pero binigyan siya ng kakayahan ng Diyos. Mabilis siyang kumagat. Kahit yung pinaka-slow mo na camera, hindi kayang kuhaan. Tingnan niyo po. Tingnan niyo kung gano'ng This kabagal. hairy frogfish has better luck. She's an expectant mother and has more at stake than just an empty stomach. She tucks behind the coral and waits. Tingnan niyo kung gano'ng kabilis. Oh, ang bilis na. hindi naka-react, hindi Her mouth nakatakas. balloons to 12 times its original size, creating a vacuum to Kukuha suck in na the ng prey. slow-mo na camera. Tingnan niyo po. The entire process takes just 1/6,000th of a second. Yan, slow-mo na yan. Far Pero too ang quick bilis pa for the rin. prey to react. Yung ganitong kakayahan, yung ganong kakayahan, yun po ba nag-training siya? Mabagal kasi ako, kaya bibilisan ko na lang. Ganun ba siya? Hindi po.
Sa umpisa pa lang, binigyan na siya ng Diyos ng ganong kakayahan para siya mabuhay. Nakuha po ninyo? Merong Diyos na tagapaglikha. Ito naman, yung pinakamaliit na ibon sa buong mundo, ay hummingbird. Ay, ganito lang, kaliit. Kasama na yung buntot niya. Sobrang liit. Siya po yung pinakamabilis kumampay. Sa loob ng isang segundo, ilang kampay yung kaya niyang gawin? 80 times. Isang segundo lang, 80. Napakabilis nun. Tapos, yung pagkampay niya, nag-hover, umiikot. Kaya nagagawa niya pong lumipad ng paatras, patagilid, kahit anong direksyon. Ito na lang isa, tingnan natin. Ito, sa Australia, Lyrebird. Okay. Meron tayong mga singer na kayang gumaya ng boses ng iba. Anong tawag doon? Hindi, yung mga kumakanta, ginagaya yung ibang singer. Basta, ganun. Ano ba yun? Kaya niya pong gumaya ng boses ng ibang tao? Kaya niya hindi? Hindi, di ba? Kung magpa-practice, siguro. Pero ito, alam niyo po, kaya niyang gayahin lahat ng tunog. Tunog ng hayop, tunog ng mga boses ng tao, kahit po yung mga pang-construction na gamit, kaya niyang gayahin. Yung tunog ng camera, tingnan po ninyo. In his attempt to outsing his rivals, he incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter. And now a camera with a motor drive. To persuade females to come close and admire his plumes, he sings the most complex song he can manage. Oh my God. That wonderful performance is only one example of the extent to which male birds will go. In order to attract a female. Hi. Okay. Ibon. Ngayon, hayop. Ay, alam niyo yung chameleon? Chameleon? Nagbabago ng kulay. Kaya niyo magbago ng kulay? Noon, noon po, nung hindi pa ako ligtas, meron akong crush. Crush ko. Yung crush ko, ang gusto niya, yung tan, yung kulay. Anong ginawa ko? Nagbabad ako sa araw. Para umitim. Kung ang gusto niya, tan, kung meron akong kakayahan na to, hawak lang ako sa brown. Magiging brown na ako. Bakit kaya binigyan ng Diyos ng kakayahan, magpalit ng kulay ang chameleon? Nagko-camouflage. Yung mga predator, yung malalaking hayop, kakainin siya para hindi siya mapansin. Tingnan niya po. Na nagpapalit ng kulay na. Yan po ba nagkataon lang? Nag-practice siya magpalit ng kulay. Yan po i-dinisign niya ng Diyos na ganyan. Ibig sabihin, mayroong creator. Tanungin mo yung halaman, ibon, mga hayop, isda, tuturuan ka nila. Ang kamay ng Panginoon ang gumawa sa amin. Ibig sabihin, mayroong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay.
Sabi diyan, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay ay Diyos. Nagtayo ng lahat. Kasama po tayo. Sino nagtayo? Ang Diyos. Gumawa ako ginawa ko yung slide na yan. Kaya kong sabihin kung ano yung nasa loob niyan. Kasi ako yung gumawa. Alam niyo po ba ano nasa loob niyan pag binuksan? Hindi niyo alam. Ako lang nakakaalam kasi ako ang gumawa. Mayroong bata gustong uminom ng tubig. Kaya lang hindi siya makainom. Paano ko nalaman? Ako kasi ang gumawa. Eto, anong laman yan? Merong aso, nag-e-enjoy sa hangin. Oh, gusto-gusto niya yung hangin. Ang gusto kong sabihin, kung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, kaya niyang sabihin yung mga sikretong bagay sa mga ginawa niya. Sabi diyan, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Kung titingin tayo sa kalawakan, magugulat tayo. Lahat po nakadesenyo. Yan po yung solar system. Tapos merong galaxy, super galaxy, lahat po maayos na nakadesenyo. Nagkataon lang po ba na ganyan yung pagkakaayos ng mga planeta? Hindi po. Inayos ng Diyos ng ganyan. Dahil ang Diyos po ay creator. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang hindi lang tirahan. Yung lupa daw, inanyuan ng Diyos para mabuhay tayo. Okay? Ako ang Panginoon at wala nang iba. Base po sa pag-aaral, yung daigdig natin, nakalagay po sa lugar na tinatawag na green zone, habitable zone. Yung green zone sa kalawakan, dyan lang po pwedeng mabuhay ang mga tao. Lahat ng buhay, dyan lang po pwede. Sa pag-aaral po ng mga scientists, kapag yung Earth medyo lumapit sa araw, umalis sa green zone, lahat tayo ay masusunog. Nakuha po ninyo? Kapag medyo lumayo naman, umalis sa green zone, lahat tayo maninigas, mamamatay. Anong sabi ng Biblia? Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Isipin po ninyo, yung daigdig natin, umiikot sa sarili niya. Habang umiikot sa sarili, umiikot din siya sa araw. Pero minsan, hindi pa yan umalis sa green zone. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Alam niyo po, noon, nung wala pa tayong satellite, ang mga tao, kanya-kanya ng kuro-kuro tungkol sa daigdig. Ngayon po, alam natin, bilog yung daigdig. Tama po? Pero noon, hindi nila alam. Kasi wala pang satellite. Kaya sinabi nila, ang daigdig ay flat. Paano kaya nila nasabing flat? Alam niyo po, siguro ganito. Nagbiyahe po ako mula Pangasinan. Okay? Papuntang Zambales, papunta rito sa Laguna. Flat lang naman. Kahit saan ka pumunta, flat lang naman. Tama po? Naglalakbay ka ba ng paikot? Hindi, di ba? Kaya yung mga tao, sinasabi nila, flat lang yung daigdig. Ano pa? Yung mga Indian. Yan po yung mga Diyos-Diyosan nila. Okay? Dambuhalang ahas, dambuhalang pagong, tapos mga elepante, tapos nakapatong yung daigdig. Sinusuportahan ng Diyos-Diyosan nila yung daigdig. Yung mga Greek, buhat-buhat ng Diyos nila, si Atlas. Kapag may nagsabi sa'yo, alam mo ba, ganyan yung daigdig, maniniwala ka? Hindi. Kasi alam natin bilog. Pero ang tanong, kailan nalaman na bilog ang daigdig? Halos sa panahon lang natin, April 12, 1961. Meron pong isang Russian cosmonaut, si Yuri Gagarin, nakalabas po siya sa kalawakan. Isang oras at 48 minutes. Paglabas niya ng kalawakan, nagulat po yung buong mundo. Bakit? Bilog pala ang daigdig. Tandaan niyo po na-discover 1961 lang. Pero sa Biblia, Isaiah, siya na nakaupo sa balantok ng lupa.
Yung balantok, round, circle. Sinabi na po, yung lupa, bilog. Kailan nabuhay si Isaiah? Ngayon po, 2022. Ibig sabihin, 2022 years na yung nakalipas nang si Jesus ay dumating. Nakuha po? Si Isaiah kailan na isulat? 700 years bago pa dumating si Jesus. Binanggit na ni Isaiah, ang lupa ay bilog. 2,700 years na yung nakakalipas. Paano nalaman ni Isaiah? Wala namang satellite. Sinabi sa kanya ng Diyos, isulat mo. Wait. Isulat mo, balantok ang lupa. Bilog ang lupa. Paano nalaman ng Diyos? Siya po ay creator. Siya yung gumawa, kaya alam niya. Naintindihan niya po? Na-discover, 1961 lang. Basahin natin sa Job 26. 1, 2, 3. Iniuunat niya yung hilaga sa ibabaw ng walang laman. Yan po tumutukoy sa kalawakan. Pag tumingin ka daw, halimbawa, dito yung hilaga, wala daw bituin dyan. Ngayon, mamaya po paglabas nyo, tignan ninyo, wala bang bituin? Meron. Tama po? Pero sabi sa Job, wala daw laman. Dahil po sa talata na yan, ang daming tao hindi naniniwala sa Biblia. Pero napatunayan na po yan, na walang laman yung hilaga. Tingnan po ninyo, yung title, Vast Space Hole May Test Theories. Vast, malaking butas, hole. Ano daw? Sinusubok yung teorya ng Big Bang Theory. Ayon sa Big Bang Theory, may sumabog. Kaya lahat ng parte sa kalawakan, mayroong laman. Pero sabi sa Biblia, sa hilaga, walang laman. Ngayon, sino yung tunay? Biblia o yung Big Bang Theory? Nagkakasubukan sila ngayon. Tingnan niyo po, ano yung resulta? Vast hole, yung malaking butas, pinabubulaanan yung teorya. Hindi totoo yung teorya. Totoo yung butas, yung Biblia, yung sinasabi ng Biblia. Bakit? Ito yung daigdig. Meron tayong 3 malalaking obserbatoryo sa buong mundo. Ay, yung telescope nila, ang lalaki. Sila po yung nag-aral. Yung daigdig natin, sa taas, meron talagang bituin. Pero sa likod ng mga bituin, nandun po yung napakalaking butas na sinasabi ng Biblia. Gaano kalaki? Ang hirap pong imagine, tingnan nyo, 300 million light years. Yan po yung paglalakbay ng liwanag. Halimbawa, patay yung ilaw, pag binuksan mo, mabilis, maliliwanagan lahat. Tama po? Naglalakbay kasi yung liwanag. Ngayon, 1 segundong paglalakbay ng liwanag, 7 beses at kalahati, makakaikot po sa daigdig. 1 segundo pa lang yun. Okay po? Imagine ninyo, 1 minuto. Gaano na kaya kalayo? 1 araw. O kaya 1 taon. Sobrang layo na. Tama po? Pero ito, 300 million na taon na paglalakbay ng liwanag. Ganon kalaki yung butas. Ayon po sa pag-aaral, 1 bilyong galaxy, magkakasya dyan. Iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. Okay? Napatunayan na po. Ito naman, at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Ang daigdig daw nakalutang. Alam po natin yan. Ito po kaya, may daya, wala. Parang himala, paano nangyari yan? Pero merong suporta. Naintindihan niyo po? May sumusuporta. Pero yung daigdig, nakabitin lang. Paano nalaman yun ni Job? Hindi niya alam. Sinabi sa kanya ng Diyos, sa hilaga walang laman, yung daigdig nakalutang. Ang Diyos po ay creator, kaya alam niya lahat ng bagay na ginawa niya. Job 26, siya'y gumuhit ng bilog sa ibabaw ng katubigan sa hangganan ng liwanag at kadiliman. Ito naman, boundary ng liwanag at dilim. Ano daw? Pabilog. Dahil ang bilog ang daigdig, pabilog din yung boundary. Dito po tayo sa lupa. Tungkol sa lupa, ang tinapay dito nang gagaling. Ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Yung tinapay daw nang gagaling sa lupa. Pag naghukay ka ba, may donut?
Uy, ano, walang tinapay, tama po. Ang tinutukoy, nagpapabunga yung lupa para may makain tayo. Pero may sikreto. Sabi diyan, merong apoy sa ilalim. Meron daw apoy yung daigdig. Kahit magukay tayo, walang apoy. Pero base sa pag-aaral ng mga seismologists, siya po si Mrs. Lehman. Noong 1936, na-discover na niya, merong apoy sa ilalim ng lupa. Kaya lang, ayaw po siyang paniwalaan. Yung mga seismologists, sila yung nag-aaral tungkol sa ilalim ng lupa. Pero noong 1970, napatunayan na, yung discovery niya, totoo. Ganyan po yung daigdig natin. Sa gitna, merong bato na apoy, umiikot. Inner core yung tawag dyan. Sa labas ng bato, liquid naman, umiikot pabaliktad. Outer core. Tapos sa taas niya, mantle. Apoy pa rin yun. Tapos crust, tapos yung lupa natin. Paano nalaman ni Job? Naghukay ba siya? Hindi po siya naghukay. Sinabi sa kanya ng Diyos. Kailan na isulat si Job? Mas matanda siya kay Isaiah. 1,500 years bago pa isilang si Jesus, nabuhay na si Job. Ibig sabihin sa panahon natin, 3,500 years na siya. Pero yung mga sinabi niya, natuklasan lang, halos sa panahon natin. Naintindihan niyo po? Sa langit, sa lupa, pati po sa atin. Basahin po natin yan. 1, 2, 3. Ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Tumutukoy po yan sa atin. Ang Diyos daw yung humubog sa bahay bata ng ating ina. Binuo tayo ng Diyos sa tiyan ng nanay natin. Minsan may mga pilosopo, sabi nila, ang gumawa sa akin yung nanay at tatay ko. Sa inyo po, sinong gumawa? Yung nanay at tatay. Tama po? Pero sa katunayan, Diyos ang gumawa. Yung mga nanay, nalalaman po ba ninyo, buntis na kayo? Kailan nyo malalaman? Pagka hindi na kayo dinatnan. Tama po? Isang buwan na pala akong buntis, magte-test na kayo. Ibig sabihin, hindi kayong gumawa ng bata. Alam nyo ba kung lalaki o babae? Hindi nyo rin alam. Malalaman ninyo kapag nagpa-ultrasound na kayo. Yung kondisyon ng bata, hindi natin alam. Kaya anong ginagawa? Monthly nagpapa-check up. Yan po, katibayan, hindi magulang ang gumagawa sa mga bata. Sabi diyan, at sa bahay bata ng aking ina, ako yung hinabi. Ito po, napakalaking himala. Magmula sa napakaliit na cell, naging fetus, hanggang naging sanggol, hanggang ipanganak. Sabi sa Biblia, ang pagkagawa sa akin, kakilakilabot at kamangha-mangha. Ganyan po tayo ginawa ng Diyos sa sinapupunan ng ating nanay. Ang Diyos po ay creator. Naintindihan po ninyo? Siya po si Isaac Newton. Sabi niya, kung mayroong tao, ay makikita yung hiwaga ng kalawakan, hiwaga ng daigdig, hiwaga ng katawan ng tao. Pagkatapos sasabihin niya, walang Diyos, yung tao na yan, isa sa dalawa. Sinungaling, o kaya nababaliw na siya. Bakit? Tignan mo yung ginawa ng Diyos. Ay, hindi mo maipagkakailang, mayroong Diyos. Naintindihan po ninyo? Paano malalaman may Diyos? Ito po yung pinakamalaki na magbibigay sa atin ng katibayan. Alin yung Biblia. Base po sa ilang dekada, palagi pong top 1 ng Bible. Saan? Sa mga binabasa. Most read. Ano pa? Sa benta. Sa mga napiprint. Biblia din, yung pinakamaraming translation. Halimbawa, gumawa ka ng aklat, ng libro. Kung yung libro mo hindi mahalaga, itatranslate ba yan sa ibang lahi? Wala silang pakialam sa libro mo. Tama po. Bakit ang Biblia, napakaraming translation?
Napakahalaga ng nilalaman ng Biblia. Noong 2020, nasa 3,400 language na po na i-translate ang Biblia. Ibig sabihin, halos lahat ng wika sa buong mundo, meron ng sariling translation. Lahat ng tao pwede nang makabasa. Ganito po kahalaga ang Biblia. Ano ba ang Biblia? Salita ng Diyos. Yung ganitong uri ng salita sa Biblia, palagi niyong mababasa, yung kulay dilaw. Ganito ang sabi ng Panginoon. Yung ganyang salita, 3,800 mong mababasa sa lumang tipan. Ang dami. Sinabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Yung ganong salita, 3,000. Nasa lumang tipan pa lang. Anong ibig sabihin? Salita ng tao? Salita ng Diyos. Nakuha po ninyo? Paano ba naisulat ang Biblia? Ngayon po, yung doon 2022 na. Naumpisang isulat ang Biblia, BC 1500. Naalala niyo si Job? BC 1500. Kasabay noon, naisulat din yung mga aklat ni Moises. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio. Sa panahon po na ito, yung kulay orange, pula. Hanggang bago dumating si Jesus, naisulat na po yung lumang tipan, kung tawagin, Old Testament. Ilang aklat? 39 books. Genesis hanggang Malakias. Nang dumating si Jesus, pagkatapos niya pong mamatay, naumpisa namang isulat ng mga alagad yung bagong tipan. Hanggang saan? Hanggang AD 100. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus, hanggang AD 100, nakumpleto po yung bagong tipan. Mateo, Marcos, Lucas hanggang Revelation. Sa madaling salita, ang Biblia, dito po naisulat. BC 1500 hanggang AD 100. Pag pinagsama mo, 1,600 years. Ganun po katagal isinulat ang Biblia. Yung pagsusulat pa lang ng Biblia, malalaman natin, Diyos talaga yung author, yung may akda. Wala pong taong nabuhay ng 1,600 years. Ang Diyos nabubuhay mula walang hanggan hanggang walang hanggan. Pagkatapos, ang nagsulat sa Biblia, nasa 40. 40 tao. Sila yung writer. Gumamit ang Diyos ng magkakaibang antas ng mga tao. Merong mataas, nandyan yung mga pari, hari, propeta, doktor. Gumamit din ang Diyos ng mababa na uri ng tao. Magsasaka, tax collector, mangingisda. Pero pag binasa mo yung Biblia, magugulat ka. Parang isang tao lang yung nagsulat. Halimbawa may grade 1, tapos merong professor sa university. Magsulat kayo. Pag pinag-compare natin, malalaman natin, sulat to ng grade 1. Ito sulat ng teacher. Pero ito, kahit 4 na po yung nagsulat, parang isang tao lang. Bakit kaya ganon? Isa lang kasi yung author. Naintindihan niyo po? Ang Diyos. Writer lang po yung mga tao. Sana isulat ang Biblia sa iba't ibang lugar din. Sa bundok ng Sinai, sa Samaria, sa Roma, sa Asia, sa iba't ibang lugar, doon isinulat yung Biblia. Sa 2 Pedro chapter 1, sabi diyan, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Yung propesiya, yung nakasulat sa Biblia. Wala daw nakasulat dito na mula sa kalooban ng tao. Lahat mula sa Diyos. Maraming mga tao nagsasabi, paano tayo makakasigurado na lahat ng sinulat ng mga propeta noon ay talagang mula sa Diyos, hindi mula sa kanila. Lahat ba talaga yan mula sa Diyos? Paano natin mapapatunayan? Napakasimple po. Sa Deuteronomy chapter 18, tanong na po yan ng mga tao noon pa. Kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Alam niyo po yung sagot ng Diyos? Tingnan po ninyo.
Yung dilaw. Kung ang bagay na sinasabi hindi naganap, ni nagkatotoo, ang salitang iyon hindi sinabi ng Panginoon. Kung yung mga nakasulat daw dito, hindi nangyari, hindi nagkatotoo, hindi daw ito salita ng Diyos. Napakasimple lang para malaman. I-check natin kung nangyari ba, naganap ba yung mga nakasulat dito. Ano ba ang Biblia? Ang Biblia, history. Dito nag-umpisa yung kasaysayan. Doon matatapos. Yung history natin, laman na ng Biblia. Ang Biblia, dito isinulat sa gitna. Pero yung pinakaunang aklat, Genesis, Exodo, Levitico, hanggang Deuteronomio, ano yung mga bagay na nangyari sa pasimula? Yung huling aklat, Revelation, at yung ilang mga aklat, ang laman nila, ano yung mangyayari hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, ang Bible, history mula umpisa hanggang katapusan. Paano daw malalaman? Tignan mo lang kung naganap at nagkatotoo. Kaya bukas, pag-aaralan natin yung history. Paano tayo maniniwala sa history na nakalagay dito? Kailangan makakita tayo ng ebidensya. Okay? Sa bulsa ko po, meron akong itim na wallet. Sino yung naniniwala? Pastor po ako. Ayaw nyo man. Wala naniniwala? Tingnan natin. Ayaw nyo Meron akong itim na wallet. Sa bulsa ko meron akong itim na wallet. Sinong naniniwala? Yung iba hindi pa rin. Lahat tayo naniniwala na. Tama po? Kasi nakakita ng ebidensya. Paano kung sabihin ko sa inyo, ang Biblia totoo? Maniniwala ka agad? Mahirap. Patunayan mo nga, magpakita ka ng ebidensya. Bukas, magpapakita ako ng maraming ebidensya. Nagpapatunay, ang Biblia ay totoong salita ng Diyos. Sa isang araw, yung mga katuparan ng propesiya. Pag sinabing propesiya, isinulat na noon, mangyayari sa hinaharap. Naintindihan niyo po? Alamin natin kung yung sinulat noon, talaga bang nangyayari. Noong panahon ni Isaiah, ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Diyos. Sabi ng Diyos, iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob. Kayo mga Israelita, ba't kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Diyos ba yan? Iharap ninyo yung usapin, patunayan ninyo. Anong magpapatunay na ikaw ay tunay na Diyos? Ang sagot po, yung kasunod na talata. Kung ikaw ay tunay na Diyos, sabihin sa amin ang mga dating bagay, kung ano ang mga yon. Kung Diyos ka, makapangyarihan ka at alam mo ang lahat ng bagay. Kung tunay kang Diyos, kaya mong sabihin ano yung nangyari sa nakaraan. Kaya mo rin sabihin ano yung mangyari sa hinaharap. Sabi diyan, ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Yung Diyos po na nasa Biblia, sinabi niya yung buo mula umpisa hanggang katapusan. Isa pa, kung tunay kang Diyos, kaya mong gumawa ng mabuti at masama. Kaya mong magtapon ng tao sa impyerno, kaya mong magdala ng tao sa langit. Diyos lang po na nasa Biblia yung may kakayahan yan. Sa John 17, basahin natin. 1, 2, 3. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo, katotohanan. Yung Biblia. Kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Sabi ni Jesus sa John 8, iyong malalaman ang katotohanan, Biblia. At ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Tayo po, alipin. Kaya papalayain tayo ng katotohanan. Alipin tayo ng kasalanan at kamatayan. Kaya kailangan pag-aralan yung Biblia. Kasi papalayain tayo. Ililigtas tayo ng Diyos kung mapag-aaralan natin ang Biblia. Mas malalim pa natin pag-aaralan yung Biblia sa mga susunod na session. Ngayon, pag-aaralan natin ang Espiritu. Mayroon ba talaga tayong Espiritu? Kanina, binanggit ko na ng bahagya. Pagkamatay ng katawan, lalabas yung Espiritu. Babalik sa Diyos. Basahin natin yung Genesis sa taas. 1:27, 3, 2, 1. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Tayo daw po, nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang Diyos po ay Espiritu. Ibig sabihin, tayo, spiritual na nilalang.
Ang Diyos ay Espiritu, ginawa tayo bilang espiritual na nilalang. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Una, ginawa ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. Pagkatapos, hiningahan niya ng hininga ng buhay. Yun po yung espiritu. Nang yung espiritu pumasok dun sa katawan, ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Bakit tayo nabubuhay? Kasi yung espiritu nasa katawan pa natin. Naintindihan po? Sino ba kayo? Sino ba ako? Halimbawa po, maputol yung kamay ko. Sa palagay ninyo, mamamatay na ba ako? O hindi pa? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ako yung kamay. Pag yung paa mo naputol, patay na ba? Mamamatay ba tayo? Hindi. Hindi rin tayo yung paa. Hindi tayo yung kamay, hindi tayo yung paa. Sino tayo? Yung espiritong nasa loob ng katawan. At ang alabok bumalik sa lupa na gaya ng una. Kaya nga pagkamatay natin, yung katawan babalik sa lupa, maagdas. Pero yung espiritu babalik sa Diyos. Sa Biblia, ang kamatayan, separation, pagkahiwalay. Okay? Yung espiritu nasa katawan. Pero pag namatay na, ibig sabihin, hiwalay na. Yung katawan babalik sa lupa, espiritu babalik sa Diyos. Ano pong katibayan na mayroon tayong espiritu? Okay? Meron tayong paghahangad na makilala ang Diyos. Dahil tayo espiritu, ang Diyos espiritu, ninanais ng espiritu natin makilala ang Diyos. Kaya nga yung mga tao, relihiyoso. Talagang umaawit pa sa Diyos, nag-iiyakan. Bakit? Mayroong espiritu. Ano pang katibayan? Mayroon tayong espiritu? Nag-aaral tayo ng Biblia. Bakit kayo pumunta rito? Gusto nating makilala ang Diyos. Yung pagnanais na yun po yung katibayan na mayroon tayong espiritu. Meron po bang mga hayop kumakatok sa inyo? Mag-aaral tayo ng Biblia. Tapos buksan natin. Wala silang espiritu. Naintindihan po? Tao lang ang may espiritu. Kaya relihiyoso, Panginoon. Katibayan naman yung espiritu. Sinasabi din ng Biblia, napakahina ng katawan natin. Gaano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik na ang pundasyon nasa labok na napipisang gaya ng gamo-gamo. Yung gamo-gamo, kapag hinawakan mo, ano mangyayari? Matatanggal agad yung pakpak, babagsak siya, mamamatay na. Yung katawan daw natin, bahay na putik mula sa lupa. Mahina, mabilis mamatay. Yung hindi nakikitang virus, kapag pumasok sa katawan mo, ang daming pinatay. Mabangga ka lang, mamamatay na. Sakit, mamamatay. Napakahina ng katawan natin. Ibig sabihin, napakalapit natin sa kamatayan. Ang problema, may paghuhukom. Sabi diyan, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Lahat po ng ginagawa natin, hahatulan ng Diyos. Iniisip natin, isasarado ko yung pinto, papatayin ko yung ilaw, tapos gagawa ng kasalanan. Walang nakakaalam. Pero nung sabi, bawat lihim na bagay, dadalhin ng Diyos sa paghuhukom. Alam po ng Diyos ang lahat. Sa Ecclesiastes 11 verse 9, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Kung titignan ninyo yung talata, parang ang sarap pakinggan. Sabi ng Diyos, sige, mabuhay ka, ayon sa kagustuhan mo. Gusto mo mag-enjoy sa buhay? Sige. Gusto mong kumita ng pera? Sige lang. Gusto mong gumawa ng kasalanan? Gumawa ka. Gusto mong mangalunya, magdakaw ka, pumatay ka. Gawin mo ang gusto mo. Parang ganun yung sinasabi ng talata. Pero sa katunayan, hindi pa yan tapos. Basahin natin yung pula. Tapusin natin. 1, 2, 3. Yan po yung problema. Hinahayaan tayo ng Diyos.
Pero sabi niya, gawin mo yung gusto mo, pero hahatulan kita. Dadalhin ko lahat ng ginagawa mo sa paghuhukom. Pagkatapos, itatapon tayo sa walang hanggang impyerno. Sa katunayan, ang kamatayan po, napakalapit lang talaga sa atin. Alam niyo po, kahit masaya tayo, kahit malungkot, kahit nasa ang lugar, pwede tayong mamatay. Sila po, yan sa India. Napunta dyan para mag-picnic, mag-enjoy. Yan po, dam. Napakalalim ng dam. Ang daming tao nagpunta. Nagsasaya sila. Yung bantay ng dam, hindi niya alam, maraming tao. Binuksan niya po yung dam. Ang bilis tumaas ng tubig. Maraming tao po, hindi agad nakaalis. Diyan po, tinangay sila. Namatay sila lahat. Nagpunta sila dyan para magsaya. Ganyan po sila, naiwan. Ang lakas na ng tubig. Lahat po sila ay patay. Kahit anong nararamdaman natin, masaya, malungkot, yung kamatayan, ang lapit lang. Kahit bata, kahit matanda. Sang araw, lahat tayo, nakahiga na dyan. Alam niyo po, iiyakan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Kung ang layunin ng buhay natin, para lang makakuha ng pagmamahal, paghiga mo dyan, magkakandara pa sila, pupuntahan ka nila, iiyakan ka nila. Ipapakita nila yung pagmamahal nila sa'yo. Kung ang layunin ng buhay, para kumita ng pera, paghiga mo dyan, ang daming pera. Tama po? Kung ang layunin ng buhay para kumain, ay dyan. Umaga, tanghali, hapunan, merienda, ang daming pagkain. Ang problema, ikaw, ako, pag nakahiga na dyan, kung hindi na karoon ng kaligtasan, ayon po sa Biblia, hahatulan, itatapon sa impyerno. Bago po tayo lahat humiga dyan, kailangan masigurado ninyo yung kaligtasan. Yun po yung pinakang layunin ng pag-aaral ng Biblia. Lahat tayo, may birthday, isinilang tayo, kaya nandito. Sa buhay natin, anong ginagawa natin? Kasalanan. Naintindihan niyo po? Mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit gumagawa ng kasalanan. Ang problema, isang araw, lahat tayo mamamatay. Kaya lang, hindi pa pala katapusan. Mayroong paghukom. Kung kayo po nagkaroon ng kaligtasan, ayon sa Biblia, pupunta kayo sa langit. Pero kung hindi nyo na ihanda, magdurusa sa walang hanggang impyerno. Isa lang po dyan, yung patutunguhan natin. Kung magpapatuloy kayong makinig sa Bible Seminar, malalaman ninyo ano yung paraan para makapunta sa langit. Naniniwala po ako, hindi lang kayo ang inimbitahan. Sa tuwing mayroong Bible Seminar, yung mga brothers at sisters, na ligtas na, nag-iimbitahan sila ng maraming tao. Pero bakit kakaunti lang tayo dito? Marami silang dahilan. Anong sinasabi ng iba? May trabaho ako. Abala ako, hindi ako makakarating dyan. Ay, birthday kasi ng anak ko. May pupuntahan ako. Party. Wala akong panahon dyan. Nag-iipon ako. Gusto kong bumili ng bahay, ng kotse. Walang views. Ba't naniniwala ka dyan? Gagawin ka lang nilang relihiyoso. Palasimba. Alam niyo po, kahit sabihin nila yan, isang araw, mamamatay. Mamamatay sila. Pag dumating na yung kamatayan, ayon sa Biblia, tatayo na sila sa harapan ng Diyos. Hahatulan. Alam niyo po, pag tayo sa harapan ng Diyos, mananahimik ka, mapapahiya kasi tayo. Bakit? Ipapakita yung mga kasalanan. Nakipag-away, nagnakaw, nangalunya, nagalit sa magulang,
kung ano-anong kasalanan. Ipapakita ng Diyos, may hiya ka. Panginoon, tama na po. Itapon mo na ako sa impyerno. Nakakahiya na. Lahat ng kasalanan natin, dadalhin tayo sa impyerno. Yan po yung dapat nating iwasan. Kaya kailangan ng kaligtasan dyan sa impyerno. Alam niyo po yung ostrich? Yung ostrich, mabilis silang tumakbo. Halimbawa, tumatakbo siya. Okay? Nakakita ng leon. Anong gagawin niya? Mas bibilisan pa niyang tumakbo. Pero, mas mabilis tumakbo ang leon. Hahabulin siya. Pag nakita niya, maabutan na siya ng leon, ano pong ginagawa nila? Inilulubog nila yung ulo nila sa buhangin o kaya sa lupa. Hindi ko po alam kung bakit nila ginagawa yan. Maaring ganito. Siguro, iniisip nila, walang leon. Walang leon, di ko nakikita. Nasaan yung leon? Mamamatay ba ako? Ay, hindi, wala yung leon. Pero ang tanong, wala na ba yung leon? Kapag ginawa niya yan, wala na ba yung leon? Nandun pa rin. Mas lalo siyang haabutan. Tama po? Ang mga tao, parang ostrich. Ang Diyos po nagbababala, kailangan mo maligtas. Bakit? Marami kang kasalanan. May paghuhukom. May impyerno. Pero ang mga tao, walang impyerno. Mag-enjoy lang ako sa buhay ko. Wala akong panahon dyan. Yung mga tao, kapag inisip nilang walang impyerno, walang paghuhukom, wala na ba? Meron pa rin. Naghihintay ang Diyos para hatulan ng mga makasalanan. Sino po yung makasalanan, masama sa harapan ng Diyos? Basahin po natin ito. 1, 2, 3. Ang masama ay hindi naghahanap sa Kanya. Lahat niyang iniisip. Sino po yung nagsasabing walang Diyos? Yung masama. Sino yun? Yung mga makasalanan. Kailangan magkaroon tayo ng pagnanais, hanapin yung kaligtasan. Naintindihan niyo po? Kung hindi natin nahanapin ang kaligtasan sa harapan ng Diyos, masama. Hahatulan. Ngayong araw, pinag-aralan natin yung tungkol sa Diyos. Okay? Ang Diyos ay buhay, umiiral, creator. Yung buhay natin, nakalaan para paghandaan yung kabilang buhay. Tama po ba? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa mga bukas, sa mga hanggang matapos, puro Biblia lang yung pag-aaralan natin. Mayroon tayong espiritu. Umaasa po ako na lahat kayo muli babalik bukas. At unang session pa lang naman, napakahalaga ng pinag-aaralan natin. Kaya umaasa po ako na imbitahan ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Ang nakatayan po dito, yung kabilang buhay, yung kaligtasan. Kung kayo maliligtas, isama niyo yung pamilya niyo. Huwag niyo sila pabayaan. Hindi pa sila ligtas. Huwag niyo sila pabayaang mapahamak. Kaya bukas, isama ninyo sila alas 5 at mag-aaral muli tayo ng Biblia. Okay? Basahin natin ito. 1, 2, 3. Promise? Promise ay nagsabi sige. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po at natapos kami sa unang session ng pag-aaral ng Biblia. Tulungan niyo po kami na mas matuto pa ng mahalagang aral hanggang sa makarating kami sa pagkaunawa ng kaligtasan. Kahabagan ninyo ang mga nakikinig na ito, nawa po ay masigurado nila na sila ay maligtas bago pa dumating ang kamatayan sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po sila na ibalik bukas, hindi lang sila, nawa maisama pa nila yung mga mahal nila sa buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.